Si Corazon Aquino, ang ika-11th na Pangulo ng Pilipinas, ang kauna-unahang babaeng Pangulo sa Asia. Siya ay namuno mula 1986 hanggang 1992, matapos ang makasaysayang People Power Revolution na nagpatalsik kay Diktador Ferdinand Marcos. Ang Pilipinas ang tanging bansang Kristiyano sa Asia kung saan mahigit 86% ng populasyon ay Romano-Katoliko. Ito ay pamana ng kolonisasyon ng mga Kastila. Ang Luzon, ang pinakamalaking isla sa Pilipinas, ay may mahalagang papel sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang labanan sa Maynila noong 1845 ay isa sa pinakamabagsik na labanan sa mga lungsod sa rehiyong Pasipiko na nagbunsod sa paglaya ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Hapon. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang Maynila ay bahagi ng kaharian ng Tondo, isang makapangyarihan at mayamang estado. Si Raja Sulaiman, isang Muslim na pinuno, ay tumutol sa kolonisasyon ng mga Kastila noong ika-16 na siglo. Ang Binondo, Maynila, ay tahanan ng pinakamatandang Chinatown sa mundo na itinatag noong 1594 ng gobernador ng Espanya bilang isang pamayanan para sa mga Tsinong imigrante. Hanggang ngayon, ito ay isang buhay na sentro ng kultura at komersyo. Ang unang naitalang kasunduan ng pagkakaibigan sa pagitan ng mga Europeo at mga Pilipino ay ang Sanduguan sa pagitan ng Espanyol na manlalakbay na si Miguel Lopez de Legazpi at ng pinuno ng Bohol na si Datu Sikatuna noong 1565. Ang ritual na ito ay sumisimbolo ng kanilang alyansa. Ang digmaang Pilipino-Amerikano, 1899 to 1902, ay isa sa mga unang labanan ng ika-20 siglo. Ito ay sumunod sa digmaang Espanyol-Amerikano at isang pakikibaka para sa kalayaan laban sa kolonisasyon ng Estados Unidos na nagdulot ng malaking pagkasawi ng buhay, lalo na sa mga Pilipino. Ang Katipunan, isang revolusyonaryong samahan na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa pamumuno ng mga Kastila, ay may sariling lihim na kodigo, ang Kartilya ng Katipunan, na naglalaman ng mga prinsipyo ng samahan at nagsilbing gabay para sa mga kasapi nito. Ang pag-aalsa ni Dagohoy na pinamunuan ni Francisco Dagohoy sa Bohol ay tumagal ng 85 taon, 744 to 1829, na siyang pinakamahabang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas laban sa pamahalaang Kastila. Ang pagsabog ng bulkang Pinatubo noong 1991 ay isa sa pinakamalakas na pagsabog ng bulkan sa ika-20 siglo. Ito ay nagdulot ng pandaigdigang epekto sa klima na nagbaba ng temperatura sa buong mundo dahil sa napakaraming sulfur dioxide na inilabas sa atmosfera.